And double honor to our beloved parents in the Lord. We remember in church the blessed preachings and teachings of our dearly beloved Pastor Will Estrada Almeida, together with beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. Greetings also to all the beloved Almeida children and all the beloved pastoral workers, beloved ordained preachers, sa lahat po ng mga kapatiran na narito, sa mga baguhan, welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Isang karangalan din po na ating makasamang isa sa mga anak ng ating beloved pastor. Welcome to Baguio po, our beloved Ate Los, beloved Minister Phil, together with their beloved children. Ako'y nagpupuri na papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gintong pagkakataon na ito na muli aking ipahayag kung gaano kabuti ang mahal na Panginoon Jesus namin nakilala sa ministeryong ito mula nang siya ay aming tanggapin bilang aming sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aming buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Way back year 1992, nung ako'y na-diagnose sa sakit na leukemia sa dako ng Mountain Province. Hallelujah. Na kung saan grade 2 pa po ako nung time na yon. We were baby in Christ that time, pero gaano kabuti ang mahal na Panginoon Jesus. Yes. Nating nakilala sa ministeryong ito dahil hindi niya tinignan ang kabaguhan namin sa gawain na ito. Nung time na yon, nung ako'y na-diagnose sa sakit na yan, ang aking katawan po na to, kulay talong po yan, yung aking dila, punong-puno po ng bukol. Hallelujah. Pero gaano kabuti ang mahal na Panginoon Jesus dahil that day, nasabihan po aking beloved parents na kailangan na po ako agad-agad ibiyahe dito sa dako ng Baguio. Kailangan ako idala sa dako ng BGH upang i-drain po ang aking dugo. Gaano kabuti ang mahal na Panginoon Jesus dahil that day, that was Wednesday, ang kabilin-bilinan po ng doktor sa dako ng Luis Hora, dapat dumiretso po kami sa dako ng BGH. Pero ang ginawa po nga ng aking mga magulang, dahil may gawain po nung time na yun, nung araw na yun, kami po muna ay dumalo sa banal na gawain. After midweek service po, nagpa-counsel po ang aking beloved parents. Andun po sinabihan sila na mag-alay po sila ng ayuno. At yun nga po, yun po ang ginawa ng aking beloved parents. Iniwan po ako sa aking beloved tita. Ngayon, nag-alay po sila ng absolute fasting po. After po ng kanilang pag-aayuno. Nung nakita-kita po kami ng aking beloved parents sa gawain ng Sunday na po yun. Nakita-kita po kami dyan po sa may gawain sa may Sunshine. Alam niyo po nung time na yon, hindi ko po pinansin yung mga simptomas sa aking katawan na yon. Ang aking beloved mama po ang nakapansin na yung kulay ng aking katawan na kulay talong, yung mga bukol sa aking dila. Instant po na nawala ang mga yan. Praise Oh, Lord. glory to God. Hallelujah. Gaano kabuti ang malapay noon sa ministeryo Yes, ito. amen. Tunay na dumidinig ng ating mga panalangin. Andyan na talagang through the prayer and fasting of our beloved parents in the Lord. Together with the beloved Almeida children, andyan po na instant po na pinagaling ako sa karamdaman na yan. Amen. Sa nakakamatay na karamdaman na yan na kung sa tao napaka-imposible na instant akong gagaling. Pero sa Diyos nating nakilala sa ministeryo ito, walang posible. Praise the Lord. Hallelujah. That's Thank you, right. Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hindi lang po yan, hindi mabilang ang himala na pinagkaloob ng mahal na Panginoon Jesus sa aking buhay, sa po ng aking mga mahal sa buhay, sa loob ng aming pamilya. Dahil sa aking paglaki, sa aking pagtrabaho sa dako ng Taiwan, andyan din po na sa aking pagtatrabaho, mapa-winter, mapa-summer, andyan po na talaga hindi ako nawawala ng sipon. Dumating na po sa point na naisipan ko na po na magpatingin sa doktor. Andyan po na talagang pinasukan ako ng aparato sa aking ilong. Nakita po na yung isang butas ng ilong ko, barado po talaga yan. Yan po pala yung nagkukos ng pagiging sipunin ko. Andun po na talagang in-schedule na po ako for surgery. Pero before that, talagang binigyan po ako ng mga hindi mabilang na gamot. Andyan na talagang, nung time po na yun, bago-bago pa lang po yung gawain sa dako ng Taiwan. Pero muli ako aking pinanghawakan, ang aking pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi ko, mahal na Panginoon, alam ko na kung yung sakit ko na leukemia, pinagaling mo.
Alam ko, mahal na Panginoon, walang mangyayaring surgery. Ikaw mismo ang mag-oopera sa akin. Kasi doon po na talagang inisip ko na, mahal na Panginoon, malayo ako sa aking mahal sa buhay. Sa lugar na ito, lahat busy sa trabaho. Aking iniyak sa mahal na Panginoon, ni isang tableta na yan, wala po akong ininom. Hallelujah. Nagtiwala po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. The day before po ng aking scheduled na surgery, muli akong dinala ng aking dorm leader sa doktor na yan kasi kailangan po talaga akong i-check. Andun po na talagang pinasukan ulit ako ng parotos, andun po na nakita. Yung butas na parado, hallelujah. Tinanggal lang ang mahal na Panginoon. Amen. Lumuwag Praise the yung Lord. butas. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Andiyan na sinabihan ako ng doktor na hindi ka na kailangan i-surgery, nakuha na sa gamot. Andun po nung time na yun, nag-share po ako sa aking leader dahil Filipina po yun. Andun nag-share ako, nag-testify ako sa kanya na yung sa sakit ko na leukemia, andyan na. Andun makikita mo yung mamamangha sila dahil hindi sila makapaniwala na yung sakit na yun, bigla-bigla na lang mawawala na kung sa atin na naglilingkod sa tunay na Diyos. Parang ordinaryo lang talagang sasabihin natin na himala, totoo ang Diyos na ating nakilala sa ministeryo Yes, ito. amen. Hallelujah. Nandiyan na pinagkalooban tayo ng tunay ng mga magulang na talagang That's right. Andiyan ang kanilang panalangin, pagdadasal, pag-aayuno. And together with the Almeda children, andyan na talagang nakakamtan natin ng mga kagalingan, ng mga karamdaman, kalutasan ng mga problema. Hindi lang po dyan nagtatapos ang kadakilaan ng mahal na Panginoon sa aming buhay. Andiyan sa kasagsagan ng pandemic, pinagkalooban kami ng mahal na Panginoon ng isang, pinagpala po kami ng isang malit na negosyo kung saan yun din po yung pinagkukunan namin ng mga pangangailangan namin. Pero sa pagpapala na yan, kasabay po niyan ang pagsubok sa aming buhay. Bilang tao, andyan na talagang napaka-question ako sa mahal na Panginoon, pero muli kong inisip kung gaano kabuti ang mahal na Panginoon sa aming buhay. Na sa hindi mabilang na himala ng mahal na Panginoon, andyan na muli akong humingi ng habag kapatawaran sa mahal na Panginoon. Imbis na mag-question, andyan na talagang dinalangin namin sa mahal na Panginoon. Dahil nung time na yan, inakusahan po kami na nagbibiyahe po kami ng droga. Andyan na talagang bilang tao, talagang mapapaiyak ka, pero pag-iisipin mo kung gaano kabuti ang mahal na Panginoon. Yes, Sa amen. dami ng himala, sa dami ng halal. Praise the Lord, sa dami ng himala na pinakita ng mahal na Panginoon sa aming buhay. Lalo kaming pinatatag, lalo kaming nagkumapit sa mahal na Panginoon. Amen. Iniyak namin sa mahal na Panginoon, nagtiwala kami. Lahat ng mahal na Panginoon ang gumawa ng paraan hanggang sa talagang umabot kami sa point na ni-require kami na drug test kami. Andyan, ginawa po namin lahat yan. At the end, andyan muli pinakita ng mahal na Panginoon na ang ating nakilala sa ministeryo ito ay Diyos na naghimala. Yes, amen. Diyos na lumulutas Hallelujah. ng ating mga problema. At yan na talagang aking pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus, ang hindi mabilang na himala, hindi mabilang na kagalingan ng mga karamdaman, kalutasan ng mga problema sa aming buhay. Amen. At talagang pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Jesus, ang pagpapalang physical, financial, lalo tigit, ang pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lang po at lahat ng kapurihan, pasasalamat, tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Praise the Lord. Amen.